Kamusta guys? Nanonood kayo ng The News Listener. Ako po si Angelo at pag-usapan natin tong balita at makinig tayo ng news, okay, about Sara Duterte. Hindi daw sila magpa-participate sa malalapit na hearing this March 25. So this video will be posted March 25, okay, ng umaga. At nakakapagtaka kasi isipin mo si Sara Duterte, ah, 16 yung abogado niya na magre-represent sa kanya doon sa impeachment complaints, okay? Pero hindi siya gusto or ayaw niyang umattend dito sa hearing sa March 25. 'Di ba? Ang dami niyang abogado. Pero sa 16 or 17 na abogado na hawak-hawak niya, parang sinabi nila lang na, "Kayo na diyan bahala, hindi na ako mag-a-attend kasi alam ko naman na, ah, kumbaga luto na." 'Yan ang mukhang nasa isipan ng Vice Presidente. Ang problema natin, kung wala ka naman talagang, ah, kumbaga wala ka naman talagang kasalanan sa mga aligasyon na inireklamo ka, dapat ang sabi nga ng mga abogado at mga House of Justice Committee members na kung wala ka naman talagang kasalanan, dapat harapin mo, 'di ba? Okay, so pakinggan natin dito sa DZMM galing mismo kay Congresswoman Jinky Luistro kung bakit okay ayaw mag-participate ng company Sara Duterte. Okay, so let's listen to this. Itong darating po tomorrow, yung pong Yes. kampo ni Vice Presidente or wala pa ho ba? Actually, the information that we just received is they will not participate in the hearing tomorrow. Sabi ko sa'yo confirm na. Oo, na We walang- just received a letter from the lawyers Yes, ano po sabi? saying that they will not be participating in the hearing. They're actually questioning the constitutionality of the proceeding. Ay, Oh, yan na naman tayo. Kina-question nila yung constitutionality ng impeachment complaint laban sa kanya. So, that means, ang gagawin na naman ng mga kampo ni Sara Duterte ay mukhang pupunta siya sa Korte Suprema. Kung natatandaan nyo, si Sara Duterte ay, kumbaga, nung time ni Chis Escudero bilang Senate President, ay dinibol ni Chis Escudero ng mahabang panahon, halos sa 4 na buwan. Kasi hinihintay pala nila yung desisyon ng Korte Suprema na kinwestiyon yung constitutionality ng impeachment complaint noong 2025 impeachment complaint ng inalabas ng mga complainants, di ba? At kumbaga kinatigan yung request ni Sara Duterte noon na wala daw due process, tapos yung pag-file ay nag-fall sa 1-year bar rule, di ba? So, ngayon, sinunod ang Korte Suprema, by the way, guys, ay naglahad ng kanilang mga guidelines at mga dapat sundin ng House of Representatives na sana ay hindi po dapat ginagawa kasi yung Korte Suprema ay nag-i-interpret lang po ng batas. Hindi po sila pwedeng mag-add ng another rule kasi ang rule na dapat i-add ay dapat nanggaling mismo sa House of Representatives. Hindi galing sa Korte Suprema kasi wala silang kapangyarihan na magdagdag ng rules sa ibang
kumbaga, branches ng government. Kasi we have the separation of powers, di ba? So, yan ang ginawa ng Korte Suprema. Naglahad sila ng bagong rule na ganito, ganyan. Sinunod naman ng House of Representatives. So, nang sinunod ng House yung mga guidelines ng Supreme Court. Okay? So, nandito na tayo sa parang mini trial. Okay? At ngayon, gagawin naman ng ang company Sara Duterte, question yung proceedings, yung constitutionality ng impeachment. So, parang niloloko tayo ng company Duterte. Di ba? At bakit? Bakit ayaw nilang i-push through itong impeachment complaint? So, mamaya, mapapakinggan natin kung bakit at anong talagang reason bakit ayaw nilang ituloy itong impeachment complaint dito sa House of Representatives. So, tuloy natin to, guys. Ayun na naman ang ating ano natin yan, nabolang kristal na natin yan, Kong Jinky, na It was expected. magkakaroon ng ganitong challenge to the ganitong challenge, constitutionality. yes. So kapag ganun ho ba, Kong Jinky, does that mean that they will again petition the Supreme Court to decide kung meron ho kayong anong tawag dito, karapatan na dinggin pa yung kaso niya? By the way, halos appointed ni Duterte yung mga judges sa Supreme Court. At iilan lang yung Supreme Justice na kay Pinoy. I think kay Pinoy isa lang, tapos kay Marcos isa siguro. Imagine nyo. So, halos na kay Duterte. Kaya tumatakbo si Sara Duterte sa Korte Suprema. Well, that is a possibility, no? Maalala mo, Tony, kahit dun sa answer, instead of alleging her defense to the complaint, what they provided in the answer are issues of violation of due process, failure to state ultimate facts, and the alleged double standard with regards to the impeachment against the president vis-a-vis the impeachment against the vice president, no? So on that note, at least consistent naman sila. Yung laman ng answer at yung demeanor nila ngayon is the same. Of not participating in the hearing on the grounds of alleged unconstitutionality, I think consistent sila sa position nila. But to your question, Tony, anong mangyayari considering the information that they will not be participating in the hearing, at least for tomorrow, no? I don't know about the subsequent hearings, no? What the Justice Committee will do is to simply proceed to hearing the impeachment complaints, no? So, kagaya ng nasabi ko na in the previous interviews, tomorrow is supposed to be our first schedule for the hearing proper. So, i-address natin yung tatlong pending matters before the committee. One is Congressman Chel Jokno's request for issuance of subpoena of AMLA documents, ombudsman documents, and NBI documents, no? Okay, so yun ang sinabi ni Congressman Chicky Luistro, yung AMLA, yung records. So, yung mga bank records. So, why? Why is that very important? Kasi dito natin malalaman yung mga transaksyon na sinasabi ni former Senator Sonny Trillanes na merong joint account itong si Duterte, si Digong, at si Sara Duterte, na tumatanggap sila ng halos milyong pera kada 6 na buwan sa mga drug lords. At yan ang ayaw ilabas at ayaw talagang mapalabas ng company Sara Duterte. That's why they're asking the Supreme Court. So they're going directly sa Korte Suprema para
hindi ilabas ng House of Representatives. Kaya kina-question nila yung constitutionality nitong complaint na 'to. O, 'di ba? Bakit ayaw na ayaw nilang iharap? Kasi remember, ang ginawa ni ah, Sonny Trillanes, challenge niya yung si Digong na kung wala ka talagang tinatago na ah, na ganitong karaming pera na galing sa drug lord, kasi binigyan siya ng um, isang empleyado na hindi na natin nalaman kung sino, 'di ba? Kung meron siyang binigyan siya ng kopya ng bank records, at nakita talaga ni ano ni former Senator Sonny Trillanes yung account na yun. At actually guys, ang account na yun kahit ngayon ay very active. So kung gusto mo mag-deposit doon sa account na yun, it will push through. Kasi kung hindi siya active, may kita mo naman talaga yung error niya. At ang dami ng mga screenshots ng mga tao na nag-deposit doon sa bank account na yun. So wala talagang kawala si Sara Duterte. That's why pinipigilan nila yung paglabas ng bank records sa House of Representatives. Kaya takot na takot yung kampo ng Duterte. Kaya pumupunta sila sa Korte Suprema. Yan ang sa mga pasabog na makikita natin. Hopefully, tomorrow, makita natin yung ano talaga, kung wala ba talaga na malaking pera na silang natatanggap. Kasi kung wala naman silang takot at naniniwala silang wala silang tinatago, dapat i-push nila, 'di ba? O kaso, yun, may plano silang pigilan. Sige, tuloy natin. Yes. We will be addressing as well the petition of Congressman Chel Jokno for protective custody of witness Ramil Madriaga. Yes. And then if one of the Kongs will raise about the alleged conflict of interest with regards to the entry of appearance of Attorney Monsayak and Attorney Poa, Yes. possibly i-address din natin yan. Okay. And then if the Conflict of interest. complainant is ready tomorrow to proceed to the presentation of her evidence, we can start also the presentation of her evidence. But since wala naman silang participation, pwede nang skip yung portion na yun. Wala nang presentation of the defense evidence. Well, we will continue to send notices every time there are hearings to the respondent. Yeah. Again, this is our ample compliance to the requirement of due process. No, Yeah. what is important is for the committee to be able to show that the requirement of due process was fully complied with. Sumunod po tayo sa requirement ng due process. Yeah. However, sila po ang ayaw mag-participate. Yeah. No? Oo. We are giving them the opportunity to participate in the hearing, Opo. to counter the evidence of the complainant. Yes. But again, if they will not be availing of this opportunity, that is their prerogative, that is their option, that is their choice. So, nakakalungkot lang, Tony and Rika, kasi ang tagal na nito. Okay, stop lang natin dyan, guys, kasi dito sinabi na ni Congressman Luis Toro na kung matagal na yung aligasyon, kaso sila ayaw nilang i-push through. Okay? So ito, pakita ko na lang sa inyo yung nakita kong information galing kay Attorney Jesus Valdez sa mga sources niya o tinatawag niyang Tweetybird. Yung Kongreso daw ay ini-expect na si Sara Duterte ay pupunta sa Korte Suprema para siguro i-question at kasi yun ang sinabi natin kanina, si Congressman Chel Jokno ay ipapasabpina yung AMLAC at bank records sa darating na hearing, which is March 25. So exciting to kasi dito pa lang yan. Kasi nag-request kayo sa kinwestiyon nila nung una, ngayon
sinunod. O ngayon, dito may kita natin kung, okay, kung totoo yung sinasabi ni uh, uh, s- Senator Sani Trillanes. Okay? At may kita natin talaga kung gaano kayaman ang mga Duterte. Okay? Alright guys, so yan na po yung ating video for today. If nagustuhan niyo po ang ating video, paki-hit po ng like and subscribe button. And kung meron po kayong komento, paki-comment po sa ating comment section. Okay? So salamat po sa panonood and see you po sa susunod na video.